Inggit. Iyan ang kadalasang simula ng gusot sa samahan ng magkakaibigan. Mahirap itong supilin at masamang maging kalaban. Makakapagbitaw ang isang tao ng mga salitang hindi man seryoso pero nagkakatotoo at minsan masyado ng huli para sa pagsisisi. Minsan nasisira ang magandang pagtitinginan dahil lamang sa walang katapusang sigalot na dulot nito, kagaya na lamang ni May at Ara na dati ay matalik na magkaibigan. Alam mo ba na ikaw ang pinakapaborito kong kaibigan, Ara? Minsan ay wika ni May sa kanyang kaibigan. Napangiti naman si Ara at niyakap ang matalik na kaibigan. Ikaw naman ang pinakamahal kong kaibigan. Malambing na sagot pa ni Ara. Nasa isang park ang dalawa at masayang magkasama. Wala silang pasok sa eskwelahan, kaya sinamantala nila ang pagiging bakante at piniling mag-relax na muna. Matagal na nilang nakagawian ang bagay na ito. Simula pa noong maliliit pa lamang sila o mga bata pa. Iba nga lang ang sitwasyon nila ngayon. Gustong humiling ni May ng kung ano sa kanyang kaibigan. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang munting kahon. Binuksan niya ito at pinagmasdan ang kambal na bracelet na naroon. Magsumpaan tayo na hindi kailanman mag-aaway. Baling niya sa kaibigan. Namilog ang mga mata ni Ara nang makita ang bracelet at hindi makapaniwalang napatingin kay May. Seryoso ka ba dyan, May? Mukhang mamahalin niya na. Kay mamahalin o hindi, isa lang naman ang mahalaga. Iyon ay ang maging magkaibigan tayong dalawa. Walang urungan at walang sukuan, ha? Tayo iyong tipong titiisin ang flaws ng isa't isa. Oo ba? Gusto ko iyan. Puno ng galak na sagot ni Ara. Binigay niya ang kanyang braso kay May na binigyan naman kaagad nito ng bracelet. Ito ang magiging seal ng ating pagkakaibigan. Palagi mong tatandaan, Ara. Best friends tayo habang nabubuhay tayong dalawa. Wika nito na sinang-ayunan naman ang kaibigan. Ilang taon din ang lumipas. Kahit gaano pa kalupit ang pangako nila sa isa't isa, literal na may magbabago talaga. Lalo na kapag ang hilig ng isa sa kanila ay nagustuhan naman ng isa. Naging boyfriend ni May si Nathan. Ayos naman ang relasyon nila so far, pero iba ang plano ni Ara. Nakipaglapit siya sa binata dahil gusto niya rin ito. Ilang beses naghanap ng paraan si Ara para masolo niya ang boyfriend ng kanyang best friend. Kaso lang, may mga bagay talaga na sadyang mahirap itago. Lalo na kung nasa malapit lang naman ang pinagtataguan nito. Siguradong aalingaso ang baho para makita at mabunyag. Bakit naman ganun, Ara? Boyfriend ko na si Nathan, hindi ba? Bakit kailangan mo pa makipaglandian sa kanya? Naluluhang wika sa kanya ni May. Nakikita niya sa mukha nito na nasasaktan ang kaibigan. Gusto man niyang itanggi ang ginawa. Alam naman niyang huli na para doon. May mga nakakita na din naman sa kanya na nakikipaglapit kay Nathan. Naiinis pa nga siya sa ipinaparatang sa kanya ni May. Nakapamewang na hinarap niya ito. Landian ka agad? Hindi ba pwedeng nakikipaglapit lang siya sa akin? Aniya at sinusubukang makalusot sa mga rason niya. Nang sa gayon, hindi na siya sikmatan pa ng kaibigan. Kahit papaano, nahihiya siya. Lalo na at nasa paligid ang ilang estudyante na nakikita ang pinagagawa nila. Hindi ako bulag, Ara. At lalong hindi naman ako tanga. Alam kong may gusto ka sa boyfriend ko. Pwede ba? Layuan mo na siya. Pakiusap ng kaibigan
na malutong niya lang na pinagtawanan. Wala kang karapatan na pagsabihan ako ng ganyan, May. Tandaan mo, magkasintahan lang kayo at hindi mag-asawa. Asik ni Ara na ikinasinghap ng ibang estudyante na nakarinig sa sinabi niya. May mga bumubulong pa nga ng beach na animoy gigil na gigil sa kanya. Pero wala siyang ginawa kundi mas pinanindigan pa ang inilabel sa pagkatao niya. Alam mo, May, nasa sayo na ang lahat. Kaya huwag ka namang sakim. Para lalaki lang, ipagdadamot mo pa sa akin. Mamigay ka naman. Dahil sa katagang pinakawalan ni Ara, mas lalong nagpuyos sa galit ang kaibigan niyang si May na naging simula ng pagkawasak ng kanilang pagkakaibigan. Nagkanya-kanya na sila ng landas at kinalimutan ang pinagsamahan sa mahabang panahon. Matuling lumipas ang mga araw hanggang sa muli na namang nagtagpo ang landas nilang dalawa. Kay laki na ng pinagbago ni Ara. Mapagmataas at may kayabangan na ito. Porket mataas ang naabot sa buhay, nagmamay-ari na siya ng isang malaking kumpanya, kung saan isa sa mga nagpapatakbo ay ang kanyang asawa. Mahal, hindi naman yata tamang palagi ka na lang nagpapahuli sa pag-uwi. Anong silbi ng mga tauhan natin kung hindi mo ibibigay sa kanila ang dapat na trabaho nila? Inis niyang wika na ikinailing ng kanyang asawa. Mahal, hindi naman tama iyang sinasabi mo. Aba, kailangan ko rin makisama ng maayos sa ating mga empleyado dahil sila naman ang nagpapayaman sa atin. Anito na hindi sinang-ayunan ni Ara. Kapag nakipaglapit ka sa kanila, haabuso ang mga iyan. Darating ang araw na magiging at-is na sila sa'yo at hindi ka na nila irerespeto. Gusto mo ba yun? Suplada niyang wika. Ayaw na ayaw ni Ara na nakikihalubilo siya o ang asawa niya sa mga empleyado nila. Nakatatak na sa isipan niya na kailangan niyang dumistansya para maiwasan ang pang-aabuso sa kanila ng mga empleyado. Ang mga tauhan nila ay siniswelduhan para magtrabaho. Kaya kapag nasa kumpanya siya, halos hindi pinagpapahinga ang mga ito. Masyado lang mabait ang kanyang asawa para bigyan ng kaunting kasiyahan ang kanilang mga empleyado. Lingid sa kanyang kaalaman, nag-hire pa ng personal secretary ang mister niya sa katauhan ni May. Kausap nito ngayon ang kanilang empleyado na si Tanya. Congratulations, May! Tanggap ka na sa trabaho. Pagbutihan mo, ha? Oo nga pala, halika sa office ko. Ibibigay ko sa iyo lahat ng schedule ni Sir. Maging ang mga papeles na kailangan niyang pirmahan. Mula ngayon, ikaw na ang mag-aasikaso sa kanya. Wika ni Tanya. Tuwang-tuwa naman sa naging resulta ng kanilang pag-uusap si May. Hindi siya makapaniwala na matatanggap siya sa kumpanyang kilala niya na mataas ang standards at expectations. Ibig sabihin, qualified siya sa inaplayan niyang posisyon sa kumpanya. Naku po, Ma'am Tanya, malaking bagay po ito sa akin. Maraming salamat po, ha? Aniya. Huwag mo akong pasalamatan. Maging proud ka sa credentials mo. Qualified ka kasi para sa posisyon. Wika ulit ng dalaga, kaya naman napangiti si May. Iniunat pa ni Tanya ang kanyang kamay at kinamayan si May. Pangako, ma'am. Pagbubutihan ko po. Aniya at muli na namang nagpasalamat. Kapag nasa paligid ang asawa ni Sir Marco, huwag mong babanggitin ang salitang yan. Hindi raw kasi siya naniniwala sa mga promises. Dapat daw ginagawa. Naiintindihan ko po, ma'am. Wika ni May. Kung gaano kalayo ang narating ni Ara, kabaligtaran naman ang pinagdaanan ni May sa buhay. Noong mamatay ang kanyang ama sa isang aksidente, tila binawi ng tadhana ang lahat ng meron sila. Yaman, tahanan at maging kasikatan. Hindi naman sinisisi ni May ang tadhana
sa lahat ng kamalasan na natanggap niya. Bagkus, dito siya humuhugot ng lakas ng loob para lumaban at magsimulang muli sa sarili niyang pagsisikap. May sakit ang kanyang ina at nangangailangan ng medical attention. Ang pagtatrabaho na lamang sa kumpanya bilang isang sekretarya ang nakikita niyang paraan, lalo na at may kalakihan ang matatanggap niyang sweldo rito. Gagawin ko ng maayos ang trabaho ko para kay mama. Wika niya na kinakausap ang sarili. Gagawin ko ng maayos ang trabaho ko para kay mama. Wika niya na tila ba hindi lang sarili niya ang kinakausap. Good. So kung may katanungan ka pa, lapitan mo lang ako, okay? I understand, ma'am. Sang-ayon niya, kaya naman nagpaalam na ang babae sa kanya. Siya, babalik na din ako sa mga ginagawa ko. Wika pa ng dalagang si Tanya. Naging maayos naman ang training ni May sa opisina. Ang hindi lang naging maayos ay ang kabog ng puso niya nang makita at makilala ang boss niyang lalaki. May kakaiba sa mga ngiti nito na nagpapalundag ng puso niya sa labis na kilig. Diyos ko, bakit ganito ang nararamdaman ko? May asawa na si Sir Marco. Hindi ko dapat ini-entertain ang ganitong pakiramdam. Baka hindi ako makafocus sa trabaho ko nito. Naglaho nga lang bigla ang kilig niya nang bumungad sa kanyang harapan ang dati niyang best friend. Pareho silang nagkagulatan. Hindi malaman ang gagawin hanggang sa naunang nagsalita si Ara. Ang liit nga naman ng mundo, ano? Parang kailan lang may pinagtatalunan tayo. Hindi ko akalaing makikita kita dito, Ara. Ano nga palang ginagawa mo rito? Takang tanong ni May. Tinaasan siya ng kilay ni Ara, saka naiinis na tinitigan. Hindi niya alam kung ano ba ang nasa isip nito, pero alam niyang masama ang tingin nito sa kanya. May problema ka ba sa akin, Ara? Angil ni May, pero umiling lang si Ara. Ako din. Akala ko tuluyan na ako nakaiwas sa kamandag mo. Sarkastikong wika ni Ara. Tinignan niya si May mula ulo hanggang paa. Iyong tipo ng tingin na nangmamata. Alam ni May na may hindi sila pagkakaunawaan noon ni Ara, pero matagal niya na iyong ibinaon sa limot. Kaya nang mapansin ang maanghang na salita sa kanya ng dating kaibigan, hindi niya napigilang mag-react. Matagal na panahon na tayong hindi nagkita. Hanggang ngayon ba? Galit ka pa rin sa akin? Hindi makapaniwalang tanong ni May. Nagsisimula na namang bumangon ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Paano ko makakalimutan ang ginawa mo dati? Pinagmukha mo ako masama sa harap ng maraming tao. Gigil na wika ni Ara. Nang mga sandaling iyon, gusto na niyang manguyumos. Ang taas-taas na ng tingin niya sa sarili niya. Tapos ngayon, ganito lang. Parang hindi takot sa kanya ang dating kaibigan. Ara, hindi naman iyon ganun. Siyempre aangal ako dahil nakikipaglapit ka sa boyfriend ko. Sobrang lapit na nga na para bang hindi mo na nire-respeto ang pagkakaibigan natin. Wala akong panahon para pakinggan ang paliwanag mo. Ano bang ginagawa mo rito? Singhal ni Ara. Sa pagkakataong ito, nagsalita naman ang asawa niya. Mahal, huwag kang masyadong harsh kay May. Siya ang personal secretary ko. Recently hired lang siya. Hindi ko naman alam na magkaibigan kayo. Though, masaya na din ako dahil mga malalapit sa iyo ang makakapasok dito sa kumpanya natin. Wika ng asawa ni Ara na si Marco na ipinagpapasalamat ni May. Kailangan niya ng kakampi para hindi siya basta-bastang masipa sa kumpanyang kanyang inaasahan na makakapagligtas sa kanya at sa kanyang ina. Dati lang kami magkaibigan, pero sa ngayon, hindi ko na alam kung ano pa itatawag ko sa babaeng yan. Dahil hindi ko na siya itinuturing na kaibigan. Matagal ko na siyang tinanggal sa sistema ko. Babe, maghanap ka na ng ibang sekretary. Ayoko sa kanya. Siya nga pala, May, for your information. Ako ang boss ng kumpanyang ito. Kaya, boses ko ang masusunod.
Umieko sa silid na pagkakasabi pa ni Ara. Sobra siyang nag-expect na tatanggalin talaga ng asawa niya ang dating kaibigan. Pero nagsalita si May. Pasensya na, hindi ko alam na ikaw pala ang asawa ng amo ko, Ara. Pero mawalang galang na ha. Hindi naman siguro makatarungan na basta mo na lang akong tatanggalin. Gayong katatanggap lang sa akin ng HR. Nag-apply ako ng maayos rito at pumasa ako sa lahat ng exams at required knowledge para gawin ang trabaho. And besides, kailangan ko ang pera ngayon para sa aking ina. Aniya, kahit ito pa ang amo niya o may-ari ng kumpanya pinagtatrabahuan, there's no way para mapaalis siya ng babae ng ganun-ganun lang. Sinalo kaagad ng asawa ni Ara ang sinabi ni May. Siya na ang bahala sa babae at pinagsabihan na lamang ang dalagang si May na magsimula na sa trabaho nito bukas ng umaga. Kaagad naman siyang nirescue ni Tanya. Hinawakan siya ng dalaga sa braso. Pagpasensyahan mo na si Ma'am Ara. Ganyan talaga yan, ma-attitude. Nagulat nga ako dahil dati pala kayong magkaibigan. Diyos ko, mabuti at nakatagal ka sa ugali niyan. Wika ni Tanya na ikinatawa ni May. Ayos lang yun. Okay lang naman ako. Minsan lang naiinis din ako sa mga tirada niya sa akin kahit dati pa. Sana nga maging aswang na lang ako para may kakayahan akong guluhin ang buhay niya. Nang makabawi man lang ako sa mga ginawa niya sa akin dati. Nakakairita siya eh. Be careful what you wish for. Mamaya niyan, magkatotoo. Uwi ka naman sa kanya ni Tanya na ginantihan na lamang niya ng kibit-balikat. As if naman na magkatotoo ang mga bagay na sinabi niya. Wala naman siyang kapangyarihan para magawa iyon. Isa pa, nakagawian niya na iyon sa tuwing nagagalit na nangangarap na maging kung sinong halimaw para makaganti sa mga taong gumugulo ng buhay niya. Marami mang nais na ikwento si May. Gusto niyang ipagpaliban na lang ang mga iyon. Kailangan niya pang maghanda para sa pagtatrabaho. Kaya matapos malaman ang lahat ng kailangan niyang gawin, nagpaalam na siya. Pagkarating sa bahay, kinausap niya ang natutulog niyang ina. Alam mo ma, asinsado na ngayon si Ara. Siya ang asawa ng boss ko. Ang laki ng kumpanya nila. Ang yaman niya na ngayon. Kaso, galit pa rin siya sa akin ma eh. Hindi niya pa din nakakalimutan ang nangyari sa pagitan namin noon. Malungkot niyang wika habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Kagaya ng nakagawian, hindi sumasagot ang kanyang ina. Payapa pa rin ito sa pagtulog. Bakas na ang panghihina sa mukha. Maputla at nangangayayat. Kailan lang nang ipaalam sa kanya ng doktor na nasa stage 4 na ang kanser nito. Kailangan ang sunod-sunod na schedule ng chemotherapy. Kaya iginagapang niya ang sarili para lamang maipagamot ang kanyang ina. Hanggat maaari ay ayaw niyang sumuko. Hindi siya bibitaw. Malakas ang pakiramdam niya na gagaling pa ang kanyang ina. Binalingan na lamang niya ang private nurse na nagbabantay sa kanyang ina na si Aling Junisha. Kailangan ko na pong umalis mama. Magpapahinga na po ako. Bukas, panibagong hamon na naman ang buhay. Kung kinakailangan gumapang ako sa hirap para lang masuportahan ang pangangailangan mo, ay gagawin ko po. Wika ng dalaga sa natutulog na ina. Sabi naman ng nurse, ako na po ang bahala kay Ma'am Junisha, Miss May. Wika nito sa kanya. Ngumiti naman si May. Maraming salamat ha. Pasensya ka na. Kahit minsan, delayed ang sweldo mo. Pero kahit ganoon ay nariyan ka pa rin. Nahihiya niyang sambit. Ngunit hinawakan lang ng nurse ang kanyang kamay. Minsan ang tinulungan ng pamilya mo ang pamilya ko, Miss May. Sila ang naging dahilan kaya ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya nakahanda akong tumulong anumang oras niyong kailanganin. Ito na nga lang ang paraan na magagawa ko para magantihan ko ang kabutihan ng pamilya mo. Sabi naman ni May. Hindi naman mahalaga ang makaganti ka eh. Nagpapasalamat na din ako kasi nandito ka.
Saad niya sa nurse. Alam ko may trabaho ka pa bukas, Miss May. Ako na ang bahala sa nanay mo. Magpahinga ka na. Pangako, aalagaan ko siyang mabuti. Salamat ha. Sagot naman ni May. Naging magaan naman ang pag-alis ni May sa kwarto ng kanyang ina. Dumiretso na siya sa kanyang higaan. Matapos magbihis ay nahiga na siya sa kama at nanatiling nakatingala sa kisame. Ang bahay na lamang nila ang natatanging kayamanan na meron sila. Hindi niya magawang ibenta ang property na iyon dahil alaala ito ng kanyang namayapang ama. Ito ay bunga pa ng pagsisikap noon ng kanyang mga magulang. Habang nakatulala lang, nakaramdam ng kapayapaan si May. Hindi nagtagal, nakatulog siya ng mahimbing at umaga na ng magising. Muli niyang dinalaw ang kanyang ina at binati ang nurse na nagbabantay rito. Ikaw na ang bahala rito ha. Kumain ka na lang kapag nagugutom ka na. May pagkain naman sa ref. Tapos kung gusto mong magkape, isalang mo na lang yung heater. Okay sige, salamat. Umalis na nga ang dalaga at nag-commute na papasok sa trabaho. Sa tagal ng panahon na naging mahirap ang buhay para sa kanila ng kanyang ina, natutunan niya na kung paano mamuhay at makiayon sa mas mababa sa kanila. Dati kasi, nasanay siya na tinuturing na prinsesa ng kanyang mga magulang. Nakatingala ang lahat sa pamilya nila. Ngayon, kailangan niya muna magsakripisyo para sa nanay niya. Pagkarating sa gusaling kanyang pagtatrabahuan, nakasalubong niya pa si Tanya. Hi Ma'am Tanya. Bati niya kaagad sa babae. Nginitian naman siya kaagad nito. Uy, May, maaga ka ngayon na. Ano, ready ka na ba? Umakto pang sumaludo si May na ikinatawa ng tuluyan ni Tanya. Yes ma'am, I'm ready. Nagulat si May nang umabrisyete sa kanya si Tanya. Para saan yan ma'am? Wala lang, gusto ko lang. Ayaw mo ba? Okay lang naman po. Aniya. Tuluyan na nga siyang hinila ni Tanya. O sige, let's go. Sumakay na sila sa elevator at tumigil sa 10th floor. Pagkabukas ng pintuan, sinalubong sila ng pagbati ng mga empleyado. Kaagad namang pumalakpak si Tanya at inagaw ang atensyon ng lahat na naroon. Guys, attention! Gusto ko muna ipakilala sa inyo si May. Siya ang bagong sekretary ni Sir Marco. Wika ni Tanya na ikinalapit kaagad ng ibang empleyado. Pinapwesto ni Tanya si May sa harapan ng lahat at hinayaang magsalita. Nahihiya man, nagawa ni May na lakasan ang kanyang loob para magpakilala sa kanyang mga bagong katrabaho. Hello everyone. Ako nga pala si May Ann Peralta. Pwede niyo akong tawaging May. Sana magkasundo tayong lahat. Yun lang po. Nagpalakpakan naman ang mga taong naroon. Halos lahat ay nakipagkamay sa kanya. Tuwang-tuwa na may bago na silang kasama. Isa sa mga empleyado ang pabulong na sinabi sa kanya na sana ingatan niya ang kanyang sarili. Masama maging kaaway si Ma'am Ara. Tinawanan niya lang ang lahat ng iyon. Halika na May, ihahatid na kita sa magiging table mo. Sa loob iyon ng office ni Mr. Sarmiento. Maraming salamat po ma'am. Naku, walang anuman. Natutuwa nga ako at may makakakwentuhan na ako eh. Anyway, ang opisina ko ay nasa tapat lang ng office ni Sir. Kaya kung may mga katanungan ka, welcome ka sa opisina ko. Saad sa kanya ni Tanya. Tumango si May at ngumiti bilang pasasalamat. Hindi pa siya nakontento. Ginagap pa niya ang kamay ng babae. Malaking bagay po ito para sa akin, ma'am. Super thank you po talaga. Sus, tama na nga yan. Bumawi ka na lang sa akin kapag sweldo mo na. Ilibre mo ako ng kape. Pumasok na nga si Tanya at May sa office. Naroon na si Marco at binigyan sila ng kaunting instruction sa mga gagawin para sa araw na iyon. May important meeting ito sa labas
Kaya hinayaan na muna ang kanyang sekretarya na ayusin ang magiging trabaho niya para sa susunod na araw. O ayan, swerte ka, wala ang amo mo ngayon. Walang magbabantay sa mga galaw mo. Natatawang wika pa ni Tanya sa kanya. Oo nga at least makakagalaw ako ng maayos. Nakakailang kasi, yung palagi na lang may nakatingin sa akin. Siya, hahayaan na kita dito. Kita na lang tayo mamayang lunch break. Wika ni Tanya. Naupo na si May sa kanyang lamesa. Nagulat siya at napangiti nang makitang may mangilan-ngilan pang pa-welcome na regalo at bulaklak. Mas nakaagaw sa kanya ng pansin ang isang maliit na botelyang may palawit na 1 kwintas. May nakapaloob doon na isang binilot na papel. Ha? Ano kaya to? Bulong niya at dinampot ang kwintas at kinuha ang takip ng botelya. Sinubukan niyang kunin ang papel at binasa ang nakasulat doon. Nasa lingwaheng Latin at hindi niya maintindihan. Kaya naman, nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Hindi niya alam habang nakakabisado niya ang mga kataga. Nagpapapasok na siya ng kakaibang orasyon na papalo sa kanyang katawan. Saktong bumukas ang pinto at bumungad sa kanyang harapan si Ara. I-cancel mo lahat ng schedule ngayon ng asawa ko. May lalakarin kami. Maotoridad nitong wika. Pero ma'am, nakita ko po yung list ng schedule ni sir. Mahalaga po ang mga meetings niya ngayon. Sinubukan niyang umangal pero tinaasan lang siya ng kilay ng babae. Hindi nito nagustuhan ang sinagot niya. Mas marunong ka pa sa amo mo? Talaga bang kinakalaban mo ako, May? No ma'am, kailangan ko lang po talaga mga tuwiran. Hindi naman po ikaw ang literal na amo ko Baka masisanti ako dahil sa mga pinag-uutos mo. The nerve! Sundin mo ang gusto ko kung ayaw mo masaktan ka. Wika ni Ara, sabay itinaas ang kaliwang kamay para patamaan na sana si May. Pero nagulat siya nang mabagal na tumayo ang dalaga. Tinitigan siya nito sa mga mata at sinabing, hindi porket asawa mo ang nagpapasweldo sa akin, ay may karapatan ka ng saktan ako. Labag din iyan sa patakaran ng kumpanya nyo. Kung ayaw mong ireklamo kita sa labor, lulubayan mo ako dahil ginagawa ko ng maayos ang trabaho ko. Wika ni May, sabay nagbago ang kulay ng kanyang mga mata. Gulat na napatras si Ara. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang natakot sa itsura ni May. Para itong nagbago ng anyo, pero nang tingnan niya namang muli ay wala namang nangyaring kakaiba. Layuan mo nga ako, freak! Natatarantang wika ni Ara sabay tulak kay May. Hindi na lamang pinansin ng dalaga ang naging reaksyon sa kanya ng amo. Mas nagmumuka pang ang freak si Ara dahil sa walang rason na pagkatakot nito. Ni hindi na siya kinulit pa ng babae at nagmamadali na itong umalis ng opisina. Nang maiwang mag-isa si May sa opisina, saka na lang siya tumawa ng tumawa. Hindi niya na pala kailangang mag-adjust para kay Ara. Kailangan niya lang sabayan ang trip nito sa buhay para magtagal siya sa kanyang trabaho. Sumapit ang lunch break. Sinama siya ni Tanya sa kantin at namili sila ng pagkain. Habang nakatingin sa mga nakadisplay na putahe, naagaw ang kanyang pansin sa natatanging pagkain na nakalagay sa isang box na nakapangalan kay Tanya. Gusto niya sanang itanong kung espesyal ba talaga ang babae sa opisina nila. Kaso lang, dinampot na nito ang box at hinila na siya sa isang lamesa. Teka lang Tanya, hindi pa ako nakapag-order ng pagkain ko. Angal niya na pinigilan naman ng babae. No need na May, may dala na akong food para sa'yo. Wika pa ng babae, sabay abot sa kanya noong box. Nasapo niya ang dibdib dahil sa appreciation. Ngayon lang niya naranasan muli na may tao palang gustong sorpresahin siya sa maliit na bagay. Sobra siyang napaflatter. Ang bait mo naman. Sure ka ba talaga na para sa akin ito? Paniniguro niya pa na ikinatawa naman ni Tanya. Oo naman, para sa'yo talaga yan. Sige na, kumain ka na.
Wika ng babae at nagsimula na din itong kumain sa pagkaing in-order nito sa kantin. Nahihiya din naman siya sa babae kaya kinain niya na ang binigay nito. Ang weird nga lang, parang sinisiguro pa ni Tanya na makakain niya ang lahat ng iyon bago ito nag-concentrate sa pagsubo. Alam mo, ang mga kagaya ni Ara dapat pinapatay. Mahinang wika ni Tanya na ikinataas ng tingin ni May. Kinabahan siya sa patutunguhan na pinag-uusapan nila. Kahit naman masama sa kanya si Ara, wala pa din sa kanyang isipan ang pumatay o kahit malang saktan ito ng pisikal. Nakafocus siya sa pagpapagamot ng kanyang ina. Kaya kailangan niyang isantabi ang lahat ng personal niyang problema kay Ara. Naubos na niya lahat ang kinaing food ay nakangiti pa din sa kanya si Tanya. Iyong tipong nakakatakot na ang ngiti katagalan. Paanong hindi? Pakiwari niya habang nakatitig siya rito, umaabot na hanggang tenga ang ngiti nito. Masarap ba? Tanong ng babae sa kanya. Tatango na sana si May, kaso lang bigla siyang nahilo. Nasapo niya ang kanyang ulo at nagbalak sana sa pagtayo. Pero mas dumagdag ito sa kanyang pagkahilo. Maya-maya pa, narinig na lamang niya ang sigawan ng mga tao matapos siyang bumagsak. Hindi na alam ni May kung gaano siya katagal na nakatulog. Kasi nang magising siya, nagulat siya nang nasa kanyang kwarto na siya. Bumalikwas siya ng bangon at inalala kung ano ang mga nangyari. Tumingin pa siya sa orasan na nakasabit sa dingding at nakitang 11:11 na ng gabi. Dahil kahit maliwanag ang paligid, ay alam naman niyang sinag lang iyon ng bilog na buwan. Tumayo siya at natanaw ang bintana. Hindi niya alam kung bakit nahihipnotismo siya sa taglay nitong ganda. Ang laki ng buwan ngayon habang tila nakatunghay din ito sa kanya. Ilang beses siyang kumurap. Sinubukang ilihis ang kanyang tingin sa buwan. Pero sadyang nang aakit talaga ito na matitigan niya. Para bang lumalapit ito ng lumalapit sa kanya. Hanggang sa isang iglap, bumigat na naman ang pakiramdam niya. Nagsimulang sumikip ang kanyang dibdib. Saka siya bumagsak sa sahig at nangisay. Sa ganoong sitwasyon siya nadatnan ng nurse na nag-aalaga sa mama niya. Kaya nag-aalalang tinulungan siya nito kaagad. Diyos ko, May! Anong nangyari sa'yo? Gimbal nitong wika. Saka nagmamadaling inalalayan siya nito. Kahit may kabigatan siya, ay nagawa naman siya nitong pahigain sa kama. Saka ginawa ng paraan na mapakalma ito. Hindi niya alam kung anong nangyari. Sa tagal na niyang kasama si May sa bahay na iyon, ay ngayon lang nagkaganon ang dalaga. Wala siyang choice kundi turukan ng sedative ang babae. Kaya naman nang magawa niya ito, kumalma kaagad ang panginginig ng katawan ni May. Muli itong nakatulog at tila ba pagod na pagod. Simula nang mangyari ang kakaibang kaganapan na iyon sa dalaga, ay hindi na siya nakapasok pang muli sa opisina. Si Tanya na lamang ang dalaw ng dalaw sa kanya. Kumusta ka na, May? Ano bang nararamdaman mo? Tanong ng babae na may halong pag-aalala. Pinakiramdaman ni May ang sarili. Kapag hindi niya sinabi kay Tanya ang kanyang tunay na nararamdaman, siguradong susuluhin niya itong mag-isa. Hinarap niya ang dalaga at hinawakan ang palapulsuhan nito. Tanya, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na may kakaiba akong nararamdaman sa aking katawan? Para ako nawawala sa sarili kapag nakikita ko ang buwan. Pagkatapos, sumasakit ang gilagid ko. Para bang may mga tutubong ngipin, pero wala naman. Tapos, hindi na ako makatulog ng maayos sa gabi. Nakakaramdam naman ako ng matinding gutom na halos magpawala sa akin sa sarili. Tanya,
Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nagsimula na naman siya mag-hysterical. Hindi na niya alam kung ano ba ang gagawin niya, kaya napahagulgol siya ng iyak. Gayon pa man, nanatiling kalmado si Tanya. Pakiwari niya, nakangiti pa ito. Kaya kung nataong nasa ibang sitwasyon lamang sila ngayon, papansinin niya ang hindi maipaliwanag na reaksyon nito. Kumalma ka lang, May. Hindi malubhang sakit ang nararamdaman mo ngayon. Ikaw ay nabuhay bilang bagong May. Pagagamit mo ito para huwag ka nang api-apihin ng ara na iyon. Wika nito sabay tawa. Habang tumatagal, napapansin niyang nag-iiba na ang kulay ng mga mata ni Tanya. Nagiging asul na may halong lila. Ang kanyang noo pababa sa pisngi ay nagkaroon ng tila pinong mga varicose veins na mas nagpasindak kay May. Umitim ang labi ni Tanya, katulad ng pagkaitim din ng kanyang balat. Nagsisigaw sa takot si May nang matunghayan ang anyong nasa kanyang harapan. Sino ka? Nasaan si Tanya? Anong ginawa mo sa kanya? Hindi niyang tanong. Kumalma ka nga, friend. Ako ito, si Tanya. Wika nito na ikinagulantang ng buong sistema ni May. Kakaiba ang boses ni Tanya, parang hindi na ito tao. Ikaw si Tanya? Hindi makapaniwala niyang wika na ikinatawa pa ng babae na nasa kanyang harapan. Tila ba may natumpak siyang sagot na labis nitong ikinatuwa. Ako nga, at wala nang iba. Oh, bakit? Nagulat ka ba? Pakiwari ni May, papanawan siya ng ulirat sa labis na takot. Halos wala na siyang maisip na paraan para layuan ang weirdong babae dahil nakaharang ito sa daraanan niya. Bakit ka nagkaganyan, Tanya? Para kang isinumpa. Hindi makapaniwalang wika niya na muling ikinahalakak ng babae. Gaga, ako pa ngayon ang mukhang isinumpa pagkatapos kitang kulamin. Hindi mo pa kasi nakikita ang tunay mong anyo sa oras na tanggapin mo ang iyong kapalaran. Ha? Anong kapalaran ba ang pinagsasabi mo, Tanya? Naguguluhan na talaga ako. Mangiyak-ngiyak niyang wika na ikinangisi pa din ng mangkukulam. Ipinaliwanag ni Tanya sa kanya na matagal na siyang galit kay Ara, kaya nagbabalak na siyang paghigantihan ang babaeng iyon. Kaso lang, dumating naman si May at nalaman niya ang history ng hindi pagkakaunawaan ng dalawa. Naisip niyang gamitin si May para tiyaking magdurusa nga si Ara, na napag-alaman ni May na stepsister lang pala ni Tanya. Ginawa kitang aswang, May. In that way, hindi ka na mamroblema sa pera. Hindi ka na bibili ng pagkain para sa sarili mo dahil nagkalat na ang pagkain sa paligid mo. Iyon ay ang mga tao. Sigaw ni Tanya sa kanya sabay halakhak. Gimbal na gimbal sa mga nalaman si May. Hindi niya alam kung paano ba magre-react sa kanyang mga nalaman. Paano nagawa ni Tanya sa kanya ang mga bagay na ito? Inosente siya sa galit nito para kay Ara. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Sindak niyang wika. Pinangarap mong maging aswang, hindi ba? Remember, sinabi mo yan. Hayan, nagkatotoo na. Pwede mo nang guluhin ang buhay ni Ara. Nagpakawala si May ng isang malakas na sigaw. Umaasa na marinig siya ng kasama nilang nurse na alam niyang nasa kabilang kwarto lang. Pero humalakak nang humalakak si Tanya na para bang natutuwa pa sa nangyayari sa kanya. Bakit ka tumatawa? Angil niya rito. Tumayo si Tanya at minuestrahan din si May na tumayo. Walang nagawa ang babae at sinunod ang sinabi sa kanya ng mangkukulam na aswang. Ipinagbukas pa siya nito ng pinto, saka bumuelta papunta sa kusina. Kasunod pa din si Tanya. Hindi nga lang niya napaghandaan ang lagim na makikita niya sa mismong hapagkainan.
Nakaupo doon ang nurse na nagbabantay sa nanay niya, pero hindi na ito gumagalaw. Napasigaw si May nang makitang dilat na dilat ang mga mata nito habang nakatarak sa dibdib ang kutsilyo. Sa ibabang bahagi ng kinauupuan nito, may nakapwestong timba na tila ba iniipon ang patak ng dugo mula sa katawan nito. Nanginginig na umatras si May at pumalahaw ng iyak. Nandidiri siya na nanghihina sa nakita niya, pero si Tanya ay tuwang-tuwa pa. "Anong ginawa mo, Tanya? Bakit mo siya pinatay?" Halos mapaos niyang wika. Kaagad siyang dumaluhong sa kitchen drawer at kumuha ng kutsilyo. Humalakak naman si Tanya na tila ba kinukutya pa siya. "Ano? Papatayin mo ako? Wala ka nang magagawa, May. Katulad mo na ako ngayon. Iyon nga lang, magkaiba ang ating gagawing misyon. Mangungulam lang ako, habang ikaw naman ang lalantak ng tao." Naririndi ang pandinig ni May sa naririnig na tawa ng babae. Tunog mangkukulam na nga talaga ito. Kaya naman, tinutok niya kaagad ang kutsilyo sa harapan nito. "Ano bang kasalanan ko sa iyo? Bakit mo ako kailangang parusahan ng ganito? Bakit kailangan mo akong gawing aswang? Napakahayop mo!" Umiiyak niyang wika na tinawanan lang ng babae. Tila ba nakarinig ito ng isang malupit na joke, kaya halos maglupasay pa ito sa kakatawa. "Gaga ka ba? Binigyan pa nga kita ng pabor eh. Naisip mo ba na mas madali ka na ngayon makakaganti sa babaeng iyon? Pero hindi sa paraang ganito. Mas gugustuhin ko pa ang lahat ng pang-aapi niya. Gumaling lang ang nanay ko." Pumapatak na naman ang luha niya na ikinataas ng kilay ni Tanya. Hindi niya maiwasang magsisi kung bakit pa siya nakipaglapit sa babaeng iyon. Isa pala itong alagad ng dilim. "Alam mo, May, madali naman akong kausap. Kung ayaw mo talagang pahirapan si Ara sa paraang gusto ko, sige fine. Pero walang sisihan ha. Alam ko namang ayaw mong matulad sa nurse na ito ang nanay mo, hindi ba?" Wika nito, sabay halakak na naman na para bang nawala na ng tuluyan sa kanyang sarili. Walang nagawa si May kundi ang makiayon na lamang sa mangkukulam. Paano'y natatakot din naman siya na saktan ni Tanya ang kanyang ina. Tila pawis at dugo na nga ang pinuhunan niya, wag lang itong mahinto sa paggagamot. Tapos sasaktan lang ng kung sino lang. Hindi pwede. "Huwag! Huwag kang magkakamaling saktan ng nanay ko. Kung ayaw mo, masira ang mga plano mo. Papayag na ako sa gusto mo. Pero labas ang nanay ko rito." Asik niya at hindi na malayan na nagsisimula ng magbago ang kanyang anyo dahil sa ginawa ni Tanya. Wala siyang kaalam-alam na matagal na siyang kinukulam ni Tanya. Sa paraang hindi nga naman siya nagkakasakit, pero magiging isa siyang nilalang na katatakutan ng lahat. Kay tagal itong pinag-aralan ni Tanya at ilang beses din na pumalpak. Pero nang magkaroon siya ng perpektong taong gagamitin, hindi na nga niya pinakawalan si May. Unang araw pa lamang ng pagkikita nila, nakuhanan na niya ng buhok si May, larawan at ang buong pangalan nito. Isinilid niya ito sa isang pinutol na kawayan, hinaluan ng langis at sisiw ng manok. Inorasyonan niya at hinayaang mangamoy at mabulok sa loob ng ilang araw, hanggang sa kalaunan lumikha ito ng langis na pinambasa niya sa binilot na papel na may lamang katagang orasyon bilang pagtanggap sa sumpa ng pagkaaswang. Ito naman ang sinilid niya sa botelyang palawit ng kwintas na ibinigay niya kay May. "Huwag kang mag-alala, May. Si Ara lang talaga ang paghihigantihan natin at hindi ko idadamay ang mama mo. Kaso lang, may kailangan ka pang gawin para sa akin." Wika ni Tanya na ikinatingin naman ng matalim ni May. "Ano na naman yun?" Tanong ni May na nagpangisi kay Tanya. Sabay turo sa bangkay ng kawawang nurse na walang ibang ginawa
kundi ang pagsilbihan silang mag-ina ng tapat. Huwag ka nang magpaka-ipokrita, May. Isa ka ng aswang, hindi ba? At alam kong nagugutom ka na ngayon. Kaya gusto kong kainin mo ang puso at atay ng babaeng ito bilang simula ng ating kasunduan. Wika nito na ikinaatrasan na ni May. Kaso lang, hindi niya maintindihan kung bakit habang nakatitig siya sa kawawang bangkay ng nurse ay nakakaamoy siya ng mabango sa katawan nito. Bangong nakakatakam na hindi nga niya natiis pa at nilantakan na ng tuluyan ang bangkay. Walang kahindik-hindik na hinugot niya ang kutsilyong nakatarak sa dibdib ng nurse at hinayaan ng sumirit ang dugo sa paligid. Tawa naman ng tawa si Tanya na tila batuwang-tuwa sa kanyang nakikita. Sa katunayan, nakipaligo na nga siya sa dugo. Dito nakita ni May kung paano dahan-dahang bumata ang anyo ni Tanya. Mas bata pa sa itsura noong una niya itong makita. Oh, nagulat ka ba? Ito ang kagandahan na maging isang aswang. Wika nito na ikinakunot ng kanyang noo. Akala ko ba? Isa kang mangkukulam. Naguguluhang wika niya. Bumaling sa kanya ng tingin si Tanya. Isa akong hukluban, May. Isang makapangyarihang matandang hukluban. Ang totoo niyan, malaki ang tanda ko sa inyo ni Ara. Pero nananatili akong bata dahil sa dugo at laman loob na pinapaligo ko at kinakain. Wika nito sabay hagikhi. Hindi makapaniwala si May sa kanyang mga nalaman. Totoo nga ang sinabi sa kanya ni Tanya. Isa pa sa ikinababahala niya ay ang pagkatakam niya sa karne ng tao. Hindi na nga siya nag-atubili pang lantakan ang lahat ng parte na sa tingin niya ay malasa at masarap. Abot pa hanggang sa kinaroroonan ni Tanya ang sarap na sarap niyang pagnguya. Habang nilulunok ang karne ng nurse na pinatay ng mangkukulam, nakakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang sarili. Tila gumagaan ang kanyang pakiramdam. Para siyang muling isinilang. Hindi niya namalayan na habang umunguya siya ay nagbabago na ng tuluyan ang kanyang panlabas na anyo. Pumapangit at gumugulo ang kanyang buhok. Masahol pa sa pinakamabangis na halimaw ang kanyang itsura. Lahat ng makakita ay siguradong mahihimatay sa labis na takot. Buong akala niya, bangungot lamang ang lahat ng iyon. Pero nagising siya kinabukasan na malansa ang katawan sa natuyong dugo habang dinidispatcha ni Tanya ang tira-tira sa katawan noong una niyang biktima. Nanginginig niya pinagmasdan ang kriminal niyang mga kamay ni hindi niya magawang umiyak dahil sa labis na pagkabigla. Nakapatay ako at kinain ko pa ang biktima ko. Masahol pa ako sa hayop. Bulong niya na ikinangisi naman ni Tanya na nagkataong narinig pala ang pinagsasabi niya. Hindi niyo na kailangang mabahala. Marami akong pera ibibigay sa iyo. Magawa mo lang ang ipinapagawa ko. Wika ni Tanya. Kasabay noon ang pagtunog ng doorbell. Ayon sa babae, dumating na ang bagong nurse na mag-aalaga sa kanyang nanay. Inasikaso nito kaagad si Aling Junicia. Kaya nabigyan sila ng pagkakataon ni Tanya na magkausap ng sarilinan. Ang una mong gagawing hakbang ay akitin ang asawa ni Ara, saka mo papatayin. Mas masakit ang ganting iyon dahil babalik siya sa dati niyang buhay. Magiging mahirap at maglulunoy sa kahirapan. Pili ka lang, pwede namang una mo munang guluhin ang kumpanya nila. Gumamit ka ng dahas sa mga tauhan niya. Pumatay ka at gumawa ka ng iskandalo na ikababagsak nila. Napalingon ulit si May kay Tanya. May nakaligtaan siyang linawin sa babae. Akala ko ba stepsister mo siya? Oo, pero ampun lang ako ng stepmother niya. Nang magtagpo ang aming landas, nagawa ko din siyang isailalim sa hipnotismo at bigyan siya ng mga peking alaala na kunyari lumaki ako sa poder niya. Ano, may tanong ka pa ba?
Wala na. Paano ba ako magrereklamo? Mukhang planado mo na talaga lahat. Wika niya na ikinakibit balikat ni Tanya. Tila ba ipinapakita niya sa babae na kontrolado niya ang sitwasyon, kaya kahit ilang beses pa itong umangal ay wala na talagang magagawa. Sinimulan na nga nila ang kanilang mga binabalak sa muling paglapit sa kumpanya ni May para magtrabaho. Pero ang una niyang layunin ay gawan lang ng eskandalo ang negosyo ni Ara. Sinimulan na nila ang kanilang mga binabalak sa muling paglapit ni May sa kumpanya ni Ara para magtrabaho. Pero ang una niyang layunin ay gawan lang ng eskandalo ang negosyo ni Ara. Nakipag-away pa siya noong simula kay Tanya nang ipaalam nito sa kanya na kailangan nilang simulan ang lagim. Akala ko ba si Ara lang ang paghihigantihan natin dito? Bakit kailangan may ibang madamay? Bakit ako papatay ng inosente? Sindak niyang tanong sa babae na ikinahalakhak nito ng todo. Umiling-iling si Tanya sa kanagsalita. Parte yan ng mga plano ko, kaya huwag ka na magreklamo. Baka gusto mong ang nanay mo na lang ang patayin ko. Mas madali yun. Asik ni Tanya. Kaya wala nang nagawa si May kundi ang sugurin ang walang kamalay-malay na janitress. Dahil nakapagbago na siya ng anyo bilang aswang, walang sino man ang nakakakilala sa kanya kahit pa nakunan siya ng CCTV. Walang habas niyang pinagkakalmot ang janitress at ikinalat ang dugo nito sa buong hallway ng kanilang gusali. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa huling bahagi nito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.